Coach Tim Cone, mayroon nga bang ini-scout sa Amerika? Barangay Ginebra, bakit nga ba walang trade na nagaganap? Nagtitipid nga ba ang SMC? 3 taon na nung huling makakuha ng kampyonato ang Barangay Ginebra. Huli pa nung talunin nila ang Bay Area Dragons. After nyan, palagi nang kinakapos ang Barangay Ginebra. Pero kilala ang Ginebra na every time na kinakapos ang kanilang kupunan ay palagi silang may trade na ginagawa para palakasin muli ang kanilang kupunan. Ang kaso nitong mga nakalipas na conference ay tila unusual Ginebra yung ating nakikita. Dahil hanggang sa ngayon, wala pa rin silang major trade na ginagawa para solusyonan yung kanilang problema sa loob ng painted area. At maging si Snow Badwa ay napansin yan dahil nabanggit niya sa kanyang podcast na maging siya ay nagtataka kung bakit tipid na gumalaw ang SMC, lalong-lalo na ang Barangay Ginebra pagdating sa trades. Diba bakit parang tipid na tipid silang gumalaw ngayon sa player nila? Dahil matagal nang pinoproblema ni Coach Tim yung kanyang front court position. Pero hanggang sa ngayon, wala pa rin silang aksyon na ginagawa para masolusyonan yung kakaulangan ng Barangay Ginebra sa kanilang big man position. Huling naganap yung major trade ng Barangay Ginebra nung bitawan nila si Christian Stan Hardinger at Stanley Pringle kapalit ni Stephen Holt, Isaac Go at first round pick na naging si RJ Abarrientos. Pagtapos nyan, wala nang malaking trade na nangyari. Yung huling trade ng Ginebra ay noong bitawan nila si Maverick papunta ng Terra Firma Jeep. Pero the rest, wala nang naging galaw ang Barangay Ginebra. Hindi nga natin alam kung ano yung tunay na dahilan. Possible yung sinasabi ni Snow Badwa na nagko-cost cutting na o nagtitipid na ang SMC at unti-unti nang tumatalikod sa basketball. May mga rumor pa nga na ibebenta na yung isa sa prangkisa ng SMC na Magnolia Hotshots. Kung totoo yan, ay mukhang nagtitipid na talaga ang SMC sa kanilang gastusin sa PBA. At yan, yung possible na dahilan kung bakit hanggang sa ngayon, hindi pa rin gumagalaw ang Ginebra pagdating sa trade. Kahit obvious na yung kanilang problema. Tumako naman tayo dito sa kabilang balita. Coach Tim Cone, mayroon nga bang ini-scout sa Amerika? Ngayong tapos na ang kampanya ng Barangay Ginebra ngayong All Filipino, ay nasa bakasyon nga ang mga Barangay Ginebra players. Pero etong si Coach Tim ay mukhang tuloy-tuloy pa rin ang kanyang trabaho kahit nasa bakasyon. Dahil naispatan nga itong kasama si Coach Jimmy Alapag ng Sacramento Kings with Sean Chambers. Possible na nasa bakasyon etong si Coach Tim at sinabay niya na yung kanyang trabaho kung saan mukhang meron nga itong ini-scout. Hindi natin alam kung para ba yan sa kanyang kupunan na Barangay Ginebra o ating national team na Gilas Pilipinas. Possible rin na naghahanap na ito ng bagong magiging import. Disclaimer lang, kumpirmadong si Brownlee yung magiging import ng Ginebra next conference. Pero hindi naman pwedeng habang buhay na si Brownlee ang maglalaro sa Ginebra at mukhang isa yan sa mga ini-scout ni Coach Tim Cone. Para sa akin mga chong, ano't ano pa man ang ginawa ni Coach Tim, mapa-Ginebra man yan o Gilas Pilipinas, ay yung panalo nga dyan ay yung mga fans. At tingnan na lang natin sa mga susunod na araw kung ano yung magiging update sa ini-scout ni Coach Tim Cone. Kaya mga chong, ano sa tingin nyo yung ginagawa ni Coach Tim habang nagbabakasyon sa Amerika? Ano rin yung masasabi nyo na hindi pa rin gumagalaw ang Ginebra sa trade? I-comment mo lang dyan sa ibaba.